Aling Tina, meron na bang bagong labas na fashion magazine? Malayo pa si Jermaine ay sumisigaw na ito upang tanungin ang tindera ng mga newspaper at magazine kung meron ng bagong issue sa paborito niyang babasahin. Ay Jermaine, mabutit nandito ka na. Kanina pang gustong bilhin ang nag-iisang fashion magazine na ito pero hindi ko ibinenta sa iba dahil alam kong hahanapin mo ito sa akin. Wika ng babaeng may edad sa kanya. Agad din niyang inilabas ang babasahin na inilaan niya para sa dalaga. Tuwang-tuwa naman si Jermaine nang tanggapin niya ang magazine na kanyang inaabangan. Mahilig siya magtingin ng mga bagong design ng mga magagandang damit. Lagi din niyang pinapangarap na balang araw, siya naman ang gagawa ng mga design ng damit na malalathala sa fashion magazine na hawak niya. Salamat po, Aling Tina, wika niya sa babae. Saka binayaran ang magazine at nagpaalam na ito. Agad ding bumalik si Jermaine sa pwesto ng kanyang ina sa palengke. Nagtitinda kanyang ina ng mga isda at seashell sa palengke. Ito ang pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa kanyang pag-aaral. Hindi na nakagisna ni Jermaine ang kanyang ama. Maga daw itong namatay dahil tumaob ang bangkang sinasakyan nito sa gitna ng dagat habang nangingisda. Ipinilit daw kasi nito mangisda kahit masama ang panahon, kaya naaksidente sa gitna ng dagat. Hindi na rin muling nag-asawa ang kanyang ina. Ginugol na lang nito sa paghahanap buhay ang kanyang panahon upang mapag-aral ang kanyang nag-iisang anak. Matalino si Jermaine at lagi din itong nangunguna sa klase nila. Kaya naman, lagi siyang nakakalibre sa matrikula niya sa pag-aaral dahil scholar siya. Nanay, tingnan mo itong magazine na hawak ko. Ang ganda-ganda ng design ng mga damit. Bongga! Bungad niya sa kanyang ina, nabala sa pagtitinda. Naku naman Jermaine, magazine na naman ang binili mo. Paano ka makakaipon ng pera kung lagi mo na lamang inuubos sa pagbili-bili ng mga magazine na yan ha? Patalak ng kanyang ina. Habang nakapamaywang at may hawak pang pambugaw ng langaw. Nay, naku, fashion designer na ako. Naku, mas maganda pa sa mga damit na ito ang gagawin ko. At kapag nangyari yun, Nay, hindi ka na magtitinda ng isda dahil magpapahinga ka na lang sa bahay at ako na ang magbibigay sa iyo ng pera. Wika niya habang nakayakap sa binili niyang babasahin. Umiiling na lang ang kanyang ina. Nasanay na rin ito sa pag-i-imagine ng kanyang anak. Alam ni Jermaine na tutol ang kanyang nanay sa pangarap nitong maging fashion designer. Ayaw din siyang payagan nito na lumayo sa kanilang bayan dahil sa Manila lang siya pwede mag-aral upang maging ganap na fashion designer. Isang plano ang naisip ni Jermaine. Mag-iipon siya ng perang magmula ngayon upang may magamit siyang pang-matrikula para sa pangarap niyang kurso. Maglalako na lang siya ng mga souvenir items upang makapag-ipon. Tama, yun nga ang gagawin niya. Magpa-part-time din siya sa pagtutour guide ng mga turista sa kanilang lugar. Isang taon na lang, graduating na siya sa high school. Kailangan na niya makapag-ipon. Souvenir! Souvenir kayo dyan! Bili na po kayo, madam at sir. Murang-mura lang po, bili na kayo. Sigaw ni Jermaine habang umiikot sa isang beach resort. Hey young lady, come over here. Let me see that. Tawag sa kanya ng isang foreigner habang kumakaway sa kanya. Hi sir, please buy one for your beautiful wife. 1,300 pesos only sir. Wika niya sa lalaking foreigner, saka iniabot ang isang bag na paninda niya. Yari ito sa pinatuyong dahon ng pandan. Siya din mismo ang gumawa ng kanyang mga paninda, kaya malaki ang kinita niya sa araw-araw na paglalako niya ng mga ito. Do you like this, honey? Tanong ng lalaki sa kanyang asawa, saka ipinakita ang hawak nitong bag. This is so beautiful, honey. Yes, I love it. Sagot naman ng babae. Isinukbit pa ng babae ang bag sa kanyang balikat upang malaman nito kung babagay nga ba sa kanya. Agad naman na binayaran ng lalaki ang bag. Hindi na rin kinuha ng lalaki ang sukli nito. Tip na lang daw niya ito dahil nagustuhan ng asawa nito ang paninda niya. Nagpasalamat naman si Jermaine dahil sa kabaitan ng mag-asawa. Lalong nagpursige si Jermaine sa pagtitinda ng mga bag na siya mismo ang gumawa. Mga handmade ito gamit ang pinatuyong dahon ng pandan. Maingat din niya itong nilagyan ng borda upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin ng bibili. Meron din siya mga panindang pabitin. Gawa rin niya ito mula sa mga seashells na napupulot niya sa dalampasigan. Isang umaga habang namumulot siya ng mga shells sa tabing dagat,
may isang grupo ng mga lalaking turista sa lugar ang biglang dumating. Isang sasakyan ang dala nila at agad na nagtatakbo ang mga ito papunta sa dalampasigan. May mangilan-ngilan na rin na nagsaswimming sa dagat ng mga sandaling yun. Karamihan ay mga dayo sa kanilang lugar at galing ang mga ito sa Manila. Nakita niyang naguunahan sa paglusong sa dagat ang mga lalaki habang malakas na sumisigaw. Tila nakawala ang mga ito sa hawla at ngayon lang nakakita ng dagat. Taga Manila siguro ang mga ito. Naitanong na lang niya sa kanyang sarili habang minamasdan ang mga lalaking naguunahan sa paglangoy. Tumingala siya sa kalangitan at nakita niya mataas ang sikat ng araw. Nagdesisyon na siyang umuwi at na makapagluto na ng pananghalian nila ng kanyang ina. Baka mapagalitan na naman siya kapag umuwi ang nanay niya na wala pang nalutong pagkain. Naglakad siya sa gilid ng dagat, pabalik sa pinanggalingan nito. Madadaanan din niya ang kinaroroonan ng mga lalaki, pero binaliwala na lang niya. Dahil wala naman siyang ibang madadaanan kung hindi sa tapat nila. Nang makatapat na siya sa mga kalalakihan ay bigla na lang siyang sinabuyan ng tubig ng isang lalaki. Malakas siyang napatili dahil sa sobrang gulat nang bigla na lang itong mabasa ng tubig dagat. Nagtawanan ng mga lalaking may gawa sa kanya. Niyaya din siya maligo ng mga ito at umahon pa ang isa upang hilahin siya sa tubig. "Halika na miss, samahan mo na muna kami dito," wika sa kanya ng isang lalaki. Nagpumiglas naman si Jermaine sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. "Bitawan mo ko, bastos!" Pasinghal na sigaw niya sa lalaki habang nagpupumiglas. Natapon din sa tubig ang laman ng plastik na dala-dala niya, may laman ng mga empty seashells. Parang gusto niyang umiyak dahil sa panghihinayang sa oras na iginugol niya para makaipon lang ng mga shells. Agad na tinadyakan ni Jermaine ang lalaki sa gitna nito, kaya nabitawan siya ng lalaki. Agad naman siyang tumakbo palayo sa mga lalaki habang takot na takot sa mga ito. Nagtawa na naman ang mga kalalakihan dahil sa ginawa ng isang babae sa kaibigan nila. Nagpustahan kasi ang mga ito na kung madadala nila sa gitna ng dagat ang dalaga ay manlilibre ang isa. "Ouch, that bitch!" Nanggigigil na wika ng binatang tinadyakan ni Jermaine sa balls nito. "Mukhang napasama ata ng pagsipa sa iyo ang babaeng yun, bro. Baka mabaog ka na yan," wika ng isang kaibigan nito. Tawa na naman ng ibang kasamahan dahil sa sinabi ng isa. "Shut up!" Inis na saway ng binata sa kanyang mga kaibigan habang patuloy pa rin na hinahawakan ang kanyang gitna. Tumulo din ang kanyang pawis dahil sa sakit na kanyang iniinda. "Kapag nakita ko ulit ang babaeng yun, humanda siya sa akin." Galit na pagkakasabi ng binata. Nanlilisik din ang kanyang mga mata sa labis na galit. Wala pa ni isang babae ang gumawa sa kanya ng ganoon. Ngunit ang isang probinsyanang hindi niya kilala ang unang nakapanakit sa kanya. Hindi siya makakapayag na hindi siya makakaganti sa babaeng yun. Lintik lang ang walang ganti. Hapon na nang matapos si Jermaine sa kanyang paggawa ng kanyang mga arlin. Kailangan pa niyang bumalik sa resort upang makapagtinda. Sayang din kasi ang kikitain niya kung liliban siya sa pagtitinda. Malaki na rin ang kanyang naipon, pero gusto pa rin niyang dagdagan ito dahil sa susunod na buwan graduation na nila. Malapit na siyang umalis upang mag-aral sa Manila. Kagaya ng nakaugalian, malakas naman na sumisigaw si Jermaine upang ialok ang kanyang mga paninda sa mga turista sa lugar. "Souvenir! Souvenir kayo dyan!" Sigaw nito habang naglalakad sa gilid ng dalampasigan kung saan maraming tao ang nakatambay. Napakarami din mga turista na naliligo sa dagat. Masaya namang nagiinuman ng isang grupo ng kalalakihan sa isang table malapit sa dagat. Napansin ng isa ang dalagang naglalakad at maraming hawak na paninda. "Bro, di ba siya yung babaeng kaninang umaga na sumipa sa alaga mo?" Tanong ng isang binata sa katabi nitong lalaki. Dahan-dahan namang lumingon ang lalaki sa bandang likod nito upang tingnan ang itinuturo ng kaibigan niya. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala ang babae. "Siya nga yan." "Humanda siya sa akin," wika nito sabay tayo't malalaki ang hakbang niyang lumapit sa dalagang nagtitinda. Masiya si Jermaine nang makabenta na naman ulit siya ng isang bag na paninda. Paalis na sana siya na makita niya ang isang lalaking mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Nanlaki tuloy ang kanyang mga mata na makilala ang lalaki. Ito lang naman si Mr. Bastos
na nagsaboy sa kanya ng tubig dagat at hinila pa siya patungo sa tubig. Dahil sa nakikita niyang dilim na mukha ng lalaki habang papalapit sa kanya, mabilis na naman siyang tumakbo. Lumingon pa siya muli sa lalaki at nakita niyang hinahabol na siya nito. "Nanay ko, tulungan mo ko!" Sambit niya habang mabilis siyang tumatakbo. Dahil sa sobrang takot niya sa lalaki, natisod siya at nabitawan ng bag na paninda niya. Mabilis din siyang bumangon at lumingon ulit siya sa lalaki. Nakita niyang maabutan na siya nito kaya matuli na naman siyang tumakbo. Nagtungo siya sa cottages at doon nagtago. Hingal na hingal pa siyang tumigil sa isang sulok upang makapagpahinga. Hanggang magdesisyon na siyang lumabas na ng resort. Hingal na hingal si Jermaine nang tumigil siya sa isang tindahan. Na makabawi sa kanyang pagod, agad na minabuting umuwi na lamang siya upang makapagpahinga. Napansin niyang hindi na niya dalang isang bag na hindi niya nabenta. Nang hinayang si Jermaine dahil mahigit 1,000 din ang kikitain niya kapag nabenta ang bag na yun. Ayaw naman niya bumalik pa sa loob ng resort at baka makita na naman niya si Mr. Bastos. Nanggigigil tuloy siya sa lalaking yun. Gwapo sana kung hindi lang ito bastos. Nako, wag ko lang makikita ulit ang bastos na yun at sasampalin ko na talaga siya. Wika niya habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Hindi na naabutan ni Damian ang babae. Napakabilis nitong tumakbo at biglang nawala sa paligid. Pabalik na sana siya sa kanyang table na makita niya ang bag na nasa buhangin. Lumapit siya dito at pinulot ito. Saka matama na pinagmasdan ang napulot niyang bag. Tiningnan niya itong mabuti sa loob at labas ng bag. Napansin niya maganda ang pagkakagawa ng bag at kung ibebenta ito sa mall, ay tiyak nakikita may gawa noon. Maganda din ang pagkakalagay ng mga beads at borda nito. Masasabi niyang napakamalikhain ng taong gumawa noon. Kinuha na lang niya ang bag, itatago na lang niya ito at ibabalik sa may-ari kapag nagkita sila ulit. Napapailing na lang siya sa kanyang sarili. Ano ba kasi ang pumasok sa kanyang isipan? At pinatulan ng pustahan nila na kaibigan niya si Marlon. Tuloy may isang inosenteng babae na nadamay sa kalokohan nila. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng babaeng yun. Napakaamo na mukha nito at napakaganda rin ng mga ngiti niya kanina habang kausap nito ang isang turistang bumili ng bag na tinitinda ng dalaga. Sana magkita pa sila ng dalaga upang maibilik nito ang bag na naiwan nito ng dahil sa kanya. Araw ng graduation ni Jermaine, talagang lumiban pa ang kanyang ina sa pagtitinda ng isda sa palengke upang makadalo sa kanyang graduation day. Iyak ng iyak ang kanyang ina habang nakaupo ito sa isang silya na nakalaan para sa magulang ng mga magtatapos. Si Jermaine ang valedictorian sa kanilang klase. Napakaraming award ang natanggap niya. Kasama ng scholarship para sa college, meron din siyang natanggap na cheque mula sa governor ng kanilang probinsya at cash galing sa kanilang mayor. Tuwang-tuwa mag-inang Jermaine at Jenny dahil sa mga natanggap niya. Malaking tulong ang mga ito sa kanyang pag-aaral. Hindi na rin sila mag-iisip kung saan sila kukuha ng kanyang pambayad sa matrikula. Jermaine anak, total bakasyon naman ngayon. Pwede ka bang tumulong muna sa akin sa palengke anak? Sigurado kasing dadagsain na naman tayo ng mga mamimili dahil bakasyon na. Maraming mga turista na naman ang dadayo dito sa atin upang magbakasyon. Wika ng kanyang ina habang naguhugas ng mga pinagkainan ng mga bisita nila kanina. Meron kasi siyang konting handa at marami din sila mga bisita na nagpunta upang batiin siya. Sige po nanay, tutulong po ako sa inyo. May 1 buwan pa naman po bago magpasok nay. Kaya okay lang po na sa palengke ako araw-araw. Mabuti na rin po yun para malibang po ako. Magalang naman na sagot ni Jermaine sa kanyang ina habang binubuksan nito ang mga natanggap na regalo. Kinabukasan, nagsimula na si Jermaine sa pagsama sa kanyang ina sa palengke upang tulungan ito sa pagtitinda ng isda. Araw-araw naman ang maganda ang benta ni na Jermaine at na kanyang ina. Maaga din siyang nakakauwi sa kanilang bahay dahil mabilis nilang napapaubos sa mga paninda nila. Laging sinasabi ng mga kasamahan nila magtitinda ng isda na swerte daw si Jermaine dahil pati sila nadadami sa swerteng dala ng dalaga. Makalipas ang 1 buwan, naghahanda na si Jermaine para sa balak nitong pag-alis. Bumili na din siya ng bag na kanyang gagamitin. Itinago lang niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Hindi naman mahilig maghalongkat ang nanay niya sa loob ng kwarto ng dalaga. Kaya panatag ang loob ng hindi ito makikita ng kanyang nanay ang malaking bag na may laman na ring mga damit.
Bukas ng umaga, luluwas na siya na Manila. Maiiwan na dito ang nanay niya. Matagal-tagal din siguro bago sila muli magkita ng kanyang mahal na ina. Kapag nasa Manila na siya, saka na lang siya tatawag upang humingi ng tawa dito. Sa ngayon, kailangan niyang gawin ito, ang lumayo sa kanyang kinalakhang lugar upang tuparin ang kanyang pangarap. Magang umalis ang nanay ni Jermaine. Papunta ito sa pantalan upang mag-angkat ito ng sariwang isda na kanyang ititinda sa palengke. Nang makaalis ang ina ni Jermaine, agad naman siyang bumangon at naligo. Matapos niya maligo, nagbihis na agad siya upang makaalis na maaga. Nagbaon na lang siya ng tubig at tinapay upang may makain siya sa kanyang biyahe patungong Manila. Ilang oras din kasi ang itatagal ng biyahe patungong Manila. Nasa 5 hanggang 6 na oras ito mula sa kanilang bayan kaya sigurado siyang gugutumin siya sa biyahe. Masakit sa puso ni Jermaine na iwanan ang kanyang ina. Ngunit ito lang ang tanging paraan upang matupad niya ang kanyang pangarap. Alam din niyang magagalit sa kanyang ina dahil sa pag-alis nito nang walang paalam. Tatanggapin na lang niya ang galit nito. Alam din ni Jermaine na baka hanapin siya ng kanyang ina upang muling ibalik sa kanilang probinsya. Bago sumakay ng bus si Jermaine patungong Manila, muli pa niyang nilingon ang kanyang pinanggalingan. Parang ang hirap para sa kanya na iwanan ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. Hindi rin maiwasan ni Jermaine na hindi mapaluha dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Sumakay ng bus si Jermaine, baon ng pag-asa. Pag-asa na magiging maganda kanyang kinabukasan at maiahon sa kahirapan ng kanyang mahal na ina. Dasal na lamang ng dalaga ay ang gabayan siya ng Panginoong Diyos sa lahat ng oras sa kanyang buhay, upang makaya niyang harapin ang buhay na mag-isa sa isang lugar na hindi pa niya nararating sa buong buhay niya. Tanghali na makarating sa Manila si Jermaine. Agad siyang bumaba ng bus. Pagdating nito sa terminal, parang naninibago ang paningin ni Jermaine. Para siyang nasisilaw sa liwanag at nananakit ang mga mata niya sa buong paligid na makababa na siya sa bus na kanyang sinakyan. Ilang beses pa niyang kinusot-kusot ang kanyang mga mata upang masanay sa bagong kapaligiran na kinasadlakan niya. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone na keypad upang tawagan ang kanyang tita Joy, ang nakatatan ng kapatid ng kanyang ina na namasukan bilang kasambahay sa Manila. Matandang dalaga ito. Hindi na nakapag-asawa dahil sa kanyang trabaho na mag-alaga ng bata. Hanggang lumaki ang alaga nito, hindi na rin siya pinayagan na umalis ng kanyang amo. Kaya walang sariling pamilya ang kanyang tita. Abala sa pagluluto, si Manang Joy nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad naman niya itong sinagot dahil nakita niya ang pamangkin nito tumatawag sa kanya. Namimiss na rin niya ang kanyang napakalambing na pamangkin. Ilang taon na din ang lumipas nung huling makita ni Joy ang kanyang pamangkin. "Hello Jermaine, kumusta ka na anak?" Puno ng pananabik na sagot niya sa tawag ng kanyang pamangkin. "Tita, pwede mo po ba akong sunduin dito sa bus terminal? Kararating ko lang po tita at wala po akong ibang alam na pupuntahan. Please tita." Agad na kinabahan si Joy dahil sa narinig niyang sinabi ni Jermaine sa kanya. Nabitawan din ito ang sandok na pinansasandok niya ng ulam. "Jermaine, huwag mo nga akong pinagdoloko na bata ka. Paano ka naman makakarating dito sa Manila? Ayaw na ayaw ng nanay mo na paalasin ka sa bayan natin." Sambit nito sa pamangkin habang malakas ang kaba ng kanyang dibdib. "Tita, hindi po kita niloloko. Totoo pong nandito ako sa Manila dahil tumakas po ako kay nanay." Muling saad ni Jermaine. Kaya naman nagmadaling nagbihis si Joy. Ibinili na lang niya ang kanyang niluluto sa isang kasama nito sa bahay na pinaglilingkuran niya. "Lina, ikaw na muna magtuloy nito mga niluluto ko. Susunduin ko lang sandali ang pamangkin ko sa terminal ng bus dahil lumuwas daw na mag-isa." Paalam ni Joy sa kasama niyang kasambahay. "Sige Manang, bilisan mo at para makakain na tayo agad." Pahabol naman ni Lina habang hinahalo ang nilagang baboy na nakasalang sa kaserola. Agad na sumakay si Joy ng taxi. Buti na lang at meron agad dumaan sa harapan ng bahay na pinaglilingkuran niya. Agad naman siyang nagpahatid sa terminal ng bus sa driver ng taxi. Pagdating sa terminal ng bus ay agad na hinanap ni Joy ang kanyang pamangkin. Natagpuan niya ito na nakaupo sa gilid ng pader habang kumakain ng tinapay. Parang hinihiwa naman ang dibdib ni Joy dahil sa awa niya sa kanyang pamangkin na basta na lang umupo sa isang gilid habang naghihintay sa kanya. "Jermaine, ako naman na bata ka. Bakit ba bigla ng pagluwas mo? Hindi mo man lang itinawag sa akin na mas maaga." Sermon pa niya kay Jermaine
habang hinihilang kamay nito upang maipatayo. Hindi na nakapagpigil pa si Joy at pumatak ng kanyang luha habang yakap-yakap ang kanyang pamangkin. Pasensya na tita, tumakas lang po kasi ako kay nanay. Ayaw po kasi niyo akong payagan na dito mag-aral ng college. Kaya ko po naisipan na umalis ng walang paalam. Sagot niya sa kanyang tita at mababakas din sa mukha ni Jermaine ang lungkot. Hala sige, ano pa magagawa ko, nandito ka na. Tayo na at iuwi muna kita sa bahay ng amo ko. Mabuti na lang at nasa ibang bansa pa ngayon, kaya pwede kang tumira doon pansamantala. Wika ni Joy habang hawak sa kamay ang kanyang pamangkin. Muling nagabang ng taxi si Joy upang makauwi na sa kanila kagad sa mansyon ng mga Monte Carlo. Nakatanaw lang sa bintana si Jermaine habang sakay ng taxi kasama ang kanyang tita Joy. Nagaganda siya sa bagong tanawin na nakikita niya dahil walang ganoon sa kanilang probinsya. Nang pumasok sa isang village ang taxi, ay namangha naman si Jermaine dahil sa napakalaki ng mga bahay na kanyang nadaraanan. Talagang puro mayayaman lang ang nakatira sa lugar na iyon at sigurado siyang mga sikat na tao sa lipunan. Pagdating nila sa tapat ng gate ng isang malaking bahay, ay agad na nagbayad si Joy bago sila bumaba ng taxi. Nakanganga pa si Jermaine habang nakatingin sa napakalaking bahay na pinaglilingkuran ng kanyang tita Joy. Agad naman bumuka sa maliit na gate at pinapasok sila ng gwardya na nagbabantay sa loob. Pagpasok ng mansyon, iginala pa ni Jermaine ang kanyang paningin sa napakalawak na sala. Napakaganda naman talaga nito at ang mga gamit sa loob ay alam niyang lahat ay mamahalin. Bilisan mo Jermaine, kanina pa tayo hinihintay para sa tanghalian. Pagtawag sa kanya ng kanyang tita, kaya nabaling sa kanyang tita ang kanyang paningin. Agad namang sumunod si Jermaine sa kanyang tita papunta sa kusina. Halika, dito ka maupo. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Sabi pa ng kanyang tita at pinaghila pa siya ng upuan nito. Salamat po tita. Nahihiyang umupo si Jermaine sa upuan. Nakatingin lang sa kanya ang kasambahay na kasamahan ng kanyang tita. Siya bang pamangkin mo, Manang Joy? Napakagandang bata pala. Tanong ni Lina habang nakatitig sa mukha ni Jermaine. Bakas din sa mukha ng babae ang paghanga sa dalagang bagong dating. Oo nga Manang, napakagandang dalaga ng pamangkin mo. Buti na lang at hindi umuwi dito si Sir Damian. Baka masama pa itong pamangkin mo sa mga koleksyon ng batang yun. Sabi naman ng isang kasambahay na si Ruby. Buti na lang talaga at wala sila dito ngayon. Kaya bago sila magsiuwian, kailangan makahanap na ako ng maupahan para dito kay Jermaine. Maghahanap-hanap pa kaagad ako bukas at doon na rin sa malapit na papasukan niya university para hindi siya mahirapan sa pagpasok. Sagot naman ni Manang Joy habang naglalagay ng plato sa lamesa. Jermaine, ano bang kukunin mong kurso? At dito ka pa sa Manila mag-aaral. Ang mahal-mahal kaya ng mga bilihin dito. Baka hindi makayanan ng nanay mo. Nasuportahan ka. Tanong sa kanya ng kanyang tita. Bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Fashion designer po tita. At dito lang po kasi sa Manila merong ganoong kurso. Kaya po ako lumuwas dito tita. Dahil iyon po ang pangarap ko. Magalang, nasagot ni Jermaine habang nakatitig sa mukha ng kanyang tita. Ano pa bang magagawa ko nandito ka na. Bilisan mo kumain at kailangan nating tawagan ang nanay mo. Baka kasi nag-aalala na yun sa'yo. Sabi ni tita sa kanito nilagyan ng pagkain ng plato ni Jermaine. Tita, ayoko po na maraming karne lalo na po ang taba. Nasusuka po akong kumain yan. Nakangiwing wika niya sa kanyang tita. Ganun ba? Naku naman bata ka kaya palang payat-payat mo. Kasi hindi ka kumakain ng karne. O itong gulay na lang at pritong isda kainin mo. Saka mabilis na pinagpalitan ka nila mga plato. Matamis naman ngumiti si Jermaine na makita ang gulay na nasa plato. Agad na rin siyang kumain dahil gutom na talaga siya. Matapos kumain ay sinamahan na rin siya ng tita Joy niya sa silid nito. Dito muna siya pansamantala sa pudar ng kanyang tita kapag nakapag-enroll siya. Kukuha na siya ng kanyang boarding house para hindi siya mahirapan sa pagpasok sa university. Tinawagan na rin niya ang kanyang nanay at humingi ito ng tawad dahil sa ginawa niyang pag-alis na walang paalam. Iyak ng iyak ang kanyang ina habang kausap niya sa cellphone kanina. Pero wala na din itong nagawa dahil nasa Manila na siya. Napakaraming ibinilin sa kanya ng kanyang ina. Alam niyang umiiyak ito habang patuloy siyang sinasabihan. Naintindihan naman niya iyon. Dahil magmula bata siya, sila lang naman ang kanyang ina ang magkasama sa buhay. Wala din silang ibang kaanak na malalapitan, maliban sa kanyang tita Joy na nag-iisang kapatid ng kanyang ina.
Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.